day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman dinipin siya. Laging may bago, laging legit. Bigman rules, wag kang bitter kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Toshi, mag-intro ka muna. Batiin mo yung mga nasa... Good day mga ka-airsoft. Magandang hapon po sa inyo. So ngayon is November 1. So undas ngayon sa mga may dinadalaw diyan. Ayun, balita ko maraming ngayon, actually dito sa amin is traffic sa part ng merong mga sementeryo, maraming dumadalaw, maraming tao sa sementeryo, ganyan. Ayun, dumadalaw sa mga mahal nila sa buhay. Dahil nga undas ngayon. So, ayun. Lakas mo yung process mo. Discuss mo yung IREX, yung Okay. upgrade. So ngayon, kahit undas, meron pa rin tayong mga ka-airsoft na gustong humabol. So, eto, unahin natin, introduce ko muna yung mga unit na hinabay nila. So, una, si Sir Joel Perez. Hindi ka mag-anak? Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. So, si Sir Joel Perez, ang unit na kinuha niya is itong ating 2011 na 6.0 IREX. Kapamilya siya ng T-Rex. Kaso yung T-Rex is 5.1. Ito naman is 6.0. Mas mahaba lang siya ng onte. Then, ang pinagkaiba nila is itong, ewan ko, parang Arabic ata to. Arabic itong markings na to. So, ito yung markings niya. Ito yung itsura niya. Then, naka-optic front and rear sight na din siya. Then, equipped with magwell. Then, high cap yung magazine. Tapos, dahil 2011 siya, so meron siyang beaver tail. Isa sa safety features niya, tsaka yung ambi. Yan din, isa din sa safety features niya. Then, meron din siyang reel if ever na gusto mo siyang lagyan ng laser or ng flashlight. Then, isa sa kinaganda ng unit natin is upgraded na siya. So, ano ba yung upgrade look ng pistol natin? Una, fixed outer barrel. Fixed outer barrel. Hammer protection pad. So, yung hammer protection pad, mga ka-airsoft, dito yon. So, dito yon yung hinahampasan ng hammer kapag nagpo-fire siya. So, hindi na siya nakadami firing, yun, diba? Dummy firing pin. So, hindi na siya nakadami firing pin. So, ang ano kasi mga ka-airsoft, ang disadvantage kapag hindi siya hammer protection pad is yung something na pin dito is tumatalsik yon. Minsan, tumatalsik pa yan habang nagpo-fire ka. So, delikado. So, ngayon mga ka-airsoft, ayun, naggawa tayo ng paraan para maging maayos ayun, nagkabit tayo ng hammer protection pad para mas maganda yung performance ng unit natin. Ano pa? Dalawang pang Anti-freeze nozzle. okay. Tapos sa pop rubber. Ayun yung mga upgrade natin. Okay. So, ito yung unit ni Sir Joel Perez from Tabuk, Kalinga, the 6.0 IREX. Then, pangalawang unit natin is
kay Sir Brando Garcia from Santiago, Isabela. Ang unit naman niya is itong M4 A1 CQB natin na camouflage. So, hindi siya ordinary unit kasi yung ordinary natin, simple black lang siya. So, ito is, makikita nyo yung design niya, yung parang mga pang sundalo, yung parang uniform ng sundalo, diba? Camouflage siya. Then, kagandahan sa unit na to is, yung size niya is katamtaman lang. So, hindi sobrang haba, hindi rin naman sobrang ikli. So, ayan, si Sir Brando, if gusto mo pong lagyan siya ng scope, holographic scope like this, pwede nyo po kaming kontakin, maalalagyan tong unit mo. Tatanggalin lang po natin tong sight niya. So, natatanggal naman siya. Then, so, ayun. Si Sir Brando Garcia from Santiago, Isabela, ang unit niya naman is M4 A1 CQB na camouflage. Then, last but not the least, si Sir Maverick Pineda from Cagayan Valley. So, ang unit ni Sir is ito, kung tawagin is Medusa. Ba't siya naging Medusa? So, Poseidon siya. So, unit ni Sir is, paano exact tawag dito? Poseidon, Medusa na lang. Ang unit ni Sir Maverick is the Poseidon Medusa. So, ayan. So, yung size niya is ganun din. CQB din siya. Saktong-sakto lang yung size niya. Then, mga ka-airsoft, ito is, ano yun? Ano kanina? ETU. So, ano siya? ETU. So, kanina pinakita sa akin. Pwede siyang i-connect through cellphone. So, doon, masaset mo yung pag-fire mo kung... Ako na mag-discuss niyan. Okay, diretso niya yun. Na daw mag-discuss. So, ayan. Unit ni Sir Maverick Pineda from Cagayan Valley, the Poseidon Medusa. Okay, let's start. So, unahin natin yung unit ni Sir Joel Perez. So, ang unit ni Sir Joel Perez is the 2011 6.0 IREX. So, sir, before tayo mag-start, mag-fire, is mag-spray muna tayo ng silicone oil. So, first, sa magazine tayo. Sa magazine, pag-spray natin is dito sa output bulb. Ito. Then, inlet bulb. Okay? Sa pag-spray ng output bulb is slightly press the bulb, then spray. So, kailangan pinapress natin yung bulb, mga ka-airsoft, para yung oil is papasok. Kasi kapag hindi mo yan prines, is yung oil nasa labas lang. Hintayin mong bumaba yung oil. Kasi yung iba napapansin ko, pag nag-spray sila ng oil, is binibitawan na agad. So, hintayin mo na i-absorb ng bulb yung oil. Kasi pumapasok yun sa loob. Okay, then next naman is sa input bulb. So, input bulb, dito tayo naglalagay ng gas. Okay. So, Sir Joel, yung magazine mo is, ang capacity niya is 25 to 27 rounds, pero we don't suggest na punuin mo siya. Make it 20 to 23. Ganon. Kasi, bakit? Kasi yung spring natin, pag stress yung spring natin, kunwari, di ba, ganyan yung spring, pag yan is napipi, tapos ang tagal mo siyang hindi i-fire, naka-imbak lang yung bala sa magazine, yung spring mo is magiging weak. So, mahihirapan na siyang itulak yung bala kasi nga nasanay siya na naka-press yung spring. So, ayun. Kaya iwasan din natin magtabi ng bala. Kunwari, tatabi natin yung magazine natin or yung unit natin na may lamang bala. Kasi nga, may stress yung spring natin. Tsaka, syempre, for safety na rin. Okay. So, na-spray na natin ng oil. Next natin gagawin is maglalagay tayo ng bala.
So, pag maglalagay naman tayo ng bala, mga ka-airsoft, is ibababa natin tong spring. Pero sa pagbaba ng spring is dahan-dahan lang. Iwasan natin nabibitawan siya. Kasi kapag lagi natin siya nabibitawan, malaki yung possibility na mabasag itong nag-hold ng BB. So, pag to nabasag, medyo hassle yun pag nasira yun. Kasi, syempre, hanapan pa natin ng parts or yung iba, kapag natagalan, bumibili sila ng bagong magazine. Okay? So, hold the spring, then dahan-dahan ibaba all the way. Then, dito tayo maglalagay ng bala sa part na maluwag. Then, much better if meron kayong reloader para madali lang kayong maglagay ng bala. Kasi yung iba nahihirapan sa pagbaba ng spring. Then, kapag naglalagay sila ng bala isa-isa, nabibitawan nila yung spring. So, delikado yan. Then, ayan, mas maganda kung may reloader kayo. Okay. So, mapapansin nyo, mga ka-airsoft, yung paglagay ng bala is may mga bungi-bungi. May mga bungi-bungi. So, mas maganda, mga ka-airsoft, is wala yung bungi. Para madami ka malalagay na bala, tsaka dire-diretso yung feed sa unit natin. Okay. So, gawin natin, baba natin yung spring, then alog-alogin lang natin. Then, ayun. Okay. Kita ba? Okay. Ayun, tatin na. Okay, next natin gagawin is lagay tayo ng gas. So, yung unit mo, sir, ang pwede lang sa kanya gas is 12 kg. So, hindi siya allowed na gumamit ng 14 kg or ng CO2. So, 12 kg lang po ang gagamitin natin sa kanya. Then, dahil upgraded yung unit ni sir, is ang lalagay lang nating gas is 2 seconds is enough para sa isang full round. Kasi yung ibang unit, 5 to 10 seconds para lang maubos yung nilagay nilang bala. Pero yung 2 seconds of gas na paglalagay natin is enough yon. So, actually, sobra-sobra pa para sa ipuputok natin na round ngayon. Okay, so lagay tayo ng gas. So, paglagay ng gas, sir, upside down. Then, make sure na align siya na, ayan, straight. Then, tsaka tayo magbibilang ng 2 seconds. 1 and 2. So, ayun, 2 seconds. Then, may gas na, may bala na, na-sprayan na rin natin ng oil. Next thing to do is, pasok natin yung magazine. Then, sa pagkasa, hatak, tas bitaw. So, ito mga ka-airsoft is ready to fire na. Discuss ko lang yung sa pag-save, sa safety features niya. So, number 1 na safety features niya is itong beaver tail. So, ito is hindi mo siya ma-fire na hindi na pa-press tong beaver tail. Okay? Kailangan kapag i-fire mo siya, press na press ka. Kasi once na yan, is nabitawan mo, it's either mag-open slide siya habang nag-fire ka or hindi siya puputok. Then, ito namang ambidextrous is ma-access mo lang siya kapag loaded na yung unit nyo. Pero kapag hindi siya loaded, is hindi nyo siya pwedeng itaas-taas. Kasi yung iba, kapag tinataas-taas to, nang hindi naman loaded, napepersa, so nasisira nila. So, magagamit mo lang to kapag loaded siya. Tulad ngayon, di ba? Nag-load tayo, then ready to fire na siya. Ayan, na-access natin siya. So, ito naman, kapag tinaas mo to, kahit nakapindot ka sa trigger, hindi siya mag-fire. Okay? So, yun siya. So, magagamit mo siya. Kunwari, nag-load ka, then, ano na siya, naka-ready to fire, then, may gagawin ka saglit, pwede to. So, dito mo siya isi-safety. Then, i-unsafe mo lang yan pag mag-fire ka na. So, ngayon, isi-safe ko muna kasi si Luke ang mag-fire. Wait lang, tingnan mo muna kung kita ka sa camera. Kita ka ba? Sige, go!
Okay. Nangyari. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. So ayun mga ka-airsoft, ganoon yung tamang gawin kapag tapos natin mag-fire. Okay. So, ano ba yung common na nangyayari kapag kunwari, mas madalas sa newbie, ang ginagawa kasi nila kapag nag-open slide, ang una nilang ginagawa is nire-release nila agad tong slide. Then, tsaka nila nire-rest. So, pumuputok. So, yun po yung common mistakes na nagagawa more on ng mga newbie. Okay? So, mali yung ganon. So, dapat unahin nyo is ilabas nyo yung ilabas nyo yung magazine. Okay? Then, paglabas, ayan na yung slide na. Then, tsaka nyo siya i-rest. Kanina pa. So, sa magazine tayo. Sa magazine, mga ka-airsoft, 3 to 5 days na may laman siyang gas, okay lang. Pero kung tatagal pa ng weeks, months, or years mo siyang hindi gagamitin, much better pasingawin natin siya or ubusin natin yung laman. Okay? Kapag naman gusto na natin pasingawin, hindi na tayo makakapag-fire, dito po tayo mag-release ng gas. So, pipindutin lang natin yan. Mapapansin nyo naman yan, pag may laman, mahirap siyang pindutin. Pero pag ubos na, is madali na lang. So, pasingawin natin. So, ayun. Unit ni Sir Joel Perez from Tabuk, Kalinga, the 2011 6.0 IREX. Okay. So, next unit tayo. Unit ni Sir Brando Garcia from Santiago, Isabela is the Emperor A1 CQB Camouflage. So, ang ganda ng unit ni Sir kasi hindi siya simple lang. So, ayan, makikita niyo yung design. Pero, syempre, ingat tayo sa... Baka si Sir kasi is collector siya, kaya ganito yung unit niya, no? Hindi niya naman siguro isasali ito sa mga war games, ganyan. Kasi, mga ka-airsoft, syempre, diba, makikita natin makulay siya. So, eventually kasi syempre pag yan na nagkaroon siya ng mga battle marks, like natuklap siya, ganyan. Kasi ano lang to alam ko paint lang to. So, pag natuklap, syempre pumapangit. Lalo na yung ganito, kitang-kita mo yung ano nito, yung magiging gas-gas nito kasi camouflage nga siya. Pero for sure yon collector si Sir. Ayan, nagustuhan niya to. Meron pa dito isang klase, RIS, tsaka yung parang, no? So, eto napili ni Sir. Okay, so, demo na natin. Look, uso mo nga ito. Nahihirapan ito. Kasi magazine ito. Okay. So, ang unit ni Sir is ito. Kagandahan dito, kagandahan nito mga ka-airsoft is, the battery po siya. Sa the battery is, maganda is charge ka lang ng charge. Hindi ka nag-iisip kung may gas pa ba ako, ganyan, makakapaglaro pa ba ako. So, kagandahan sa kanya, charge ka lang ng charge. Pwede to gamitin. So, ganito yung battery na kasama sa kanya, Sir Brando. Ilang oras charge ang battery? 1 to 2 hours. So, 1 to 2 hours. So, ilang beses pwedeng gamitin yung isang full charge na battery? Mga 5 to 10 magazine. 8 to 10 magazine. So, each magazine natin, mga ka-airsoft, is 300 rounds. Kapag ba, kunwari naka 3 magazine lang ako, kailangan ba i-charge ba ulit yung magazine or itabi na lang muna? Yung battery or itabi na lang muna? Kailangan i-charge. Kailangan i-charge. Bakit? Para pag maglalaro ka ulit, may pondo. Lakas mo. Pag maglalaro ka ulit, may pondo yung battery mo. Okay. So, ayun. Para the next time na gagamitin mo siya is
hindi ka na yung magdadalawang isip kung nakailang magazine na ba ako, ganito, ganyan. Okay? So, kasi mga Caresoft, ang disadvantage naman ng gantong battery is bawal siyang ma-drain, ma-overcharge, tsaka mag-init. So, pag ganun kasi, is mabilis masira yung battery natin. Makikita nyo siya, pag na siya, busted na siya, is lumolobo na, or minsan mabilis na malobat. Ganun naman kadalasang problema ng battery. So, baka may nagko-comment. Wala. Yung nag-comment si Seron. Si Seron, how much po? Sir, mag-PM po kayo para malaman nyo po yung price and details ng unit. Okay. So, ayan, start na tayo. So, sir, ganito yung magazine mo. Gagamitin muna namin yung pandemo naming magazine. Yung magazine mo is, ganito din, 300 rounds siya. So, yung magazine mo is dibuhos. Ibubuhos mo lang yung bala, parang ganito. Then, sasara mo siya. Then, kakamutin mo siya sa ilalim. Nakaano na. So, kakamutin mo lang siya sa ilalim para yung bala is mag-load, then papasok sa unit natin. Okay? So, maglagay na tayo ng battery. So, paglagay ng battery, dito, para ma-extend tong bat is pipindutin natin. Pero para maalis siya is hahatakin. Instead of pressing, hatak. Then, hatakin natin yung bat. Then, dito sa parang tubo na to, ito, makikita nyo yung wire dito. Yan, dito natin ipa-plug yung battery. So, plug natin yung battery. Medyo mahirap. Ayun. Then, pasok natin yung battery dito sa tube. Hindi ko na ilalagay yung bat kasi i-test pa naman natin. So, ayun. Ito mga Caresoft, may bala na, may ano na siya, nalagyan na natin siya ng battery. So, pasok na natin yung magazine. So, pagpasok ng magazine, make sure you heard the clicking sound. Ayan, then, make sure na, syempre, nakabit na yung magazine, hindi na siya malalaglag. Okay? So, sa rifle, meron tayong dalawang firing mode. So, syempre, una yung safe, second yung semi, then auto. Okay? So, unahin muna natin yung semi. Try natin yung auto. Isi-switch mo lang. Mababasa mo naman yan. Then, okay. Then, balik natin sa single fire. Ayan. So, kapag wala ng bala, sir, ang gagawin mo is kamot lang ulit. Para mag-reload ulit yung balang nilagay natin. Then, kapag naman, kunwari, tapos ka na mag-fire, tatabi mo na siya. So, re-release natin yung magazine. Sa pag-release ng magazine, ha? ano pa? Connection eh. Reconnect. Wala na, nag-hang dito eh. Okay mga Caresoft, pasensya na due to too much user, congestion, no? Congested na yung mga connection, no? Kasi ano eh, halos lahat ngayon kumbaga nasa bahay, nasa sementeryo, gumagamit ng internet, no? Pagpasensyahan nyo na, naputol yung live ni Shane kanina rito. Pero alam ko naman, alam nyo na no? So, dako tayo dun sa next unit, no?
Itong unit na to is powered by ETU. So, advanced unit to. Ito yung mga unit na lagi ko sinasabi mula nung dumating to. Limited lang kasi to mga Airsoft, no? I have only 15 pieces of this, 7 black and 8 pieces of tan color. This unit is unit na masasabi nating for millennials, no, pang mga bata, no. Yung weight niya and yung length niya is bagay na bagay sa mga seniors, sa mga matatanda, sa mga thunders natin, no. Kumbaga kasi why? Kasi yung weight niya is sakto lang. Actually hindi siya mabigat, no? Hindi siya mabigat. Hindi rin siya ganun kagaang. Oh, ay, hindi siya mabigat. Hindi rin siya ganun ka-stressful gamitin. This is a Poseidon, high-end Taiwan, Poseidon, powered by a Medusa ETU. ETU is, to make it simple, is a computer system, AI-generated system, para pwede mong i-program yung unit mo. Okay? So, let's begin mga Airsoft. No, this is a fully adjustable buttstock. Ayan. Kung gusto mong mahaba, ayan, pwedeng-pwede. Okay, powered by a, loaded with a EOTech na holographic scope. Okay? Way back, ang nauso is the red dot, but this one is a holographic scope. Advanced na, okay? Adjustable, depende sa gusto mong haba. Pwedeng super haba, may level yan. Pwedeng sakto lang, pwedeng compact. Nasa sa'yo yan, no? So, para malagyan natin ng battery, alisin natin to. Ang battery is nakalagay sa bat tube. So, ayan, no? Ayan, no? 1, 2, and 3. Meron tatlong haba, no? Then, pisilin lang to para maalis, okay? Akin na yung cellphone. Okay, kaya lang advanced na rin to. Gamit tayo ng DINS plug. Okay, pasok natin to, then plug mo lang. Okay, may maririnig ka dyan, natutunog. Okay? After mong ma-plug, ang gagawin mo mga Airsoft is i-connect mo siya through cellphone. Ayan. Ayan, nakalagay. Connect. Connected na ba? O, ayan, connect. Ayan, o. Bakit parang naka-disabled? Kasi syempre, naka-disabled yung mga menu kasi hindi pa siya naka-power dito. So, lagay na, naka-ano siya, naka-save. Sabi nga, no? So, lagay natin sa single fire. Ayan, kita nyo, gumagalaw, di ba? Then, lagay natin sa rapid fire, lumilipat siya, okay? Tapos, dito sa second layer, ito, ayan, nakalagay lang siya sa single fire, no? Merong kasi, merong ano to, mga Airsoft, tracer ready na to. I-activate mo lang yung ilaw. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, ito yung puputok. So, iilaw na yung bibis nyo, yung tracer, no? Tracer bibis, ha? Ang ordinary BBs is different from the tracer BBs. So, iilaw na siya. Okay? Kaya sulit na sulit to sa totoo lang. Okay? Then, ayan, you can access, kung tutuusin, parang ganito yung mga gamit ng Hitman sa mga pelikula. Ilalagay lang nila sa bipod, then they can control the unit here. Ayan, diba? Meron nga lang delay, pero pwede mong i-adjust yan sa sensitivity. Okay? Tapos isa pa, now what is good and special about this, pwede mong i-modify yung firing sequence, firing mode na gusto mo. Halimbawa naka-single fire ka lang, pero gusto mo dalawa ng dalawa lumalabas na bala. Pwede yan. Ayan o. Nilagay ko sa number 2 ha. And so on and so forth. Kung gusto mong maging 3, program mo lang rito. Kung gusto mong maging 4, program mo lang rito. Okay? Ngayon, merong sensitivity at saka you can dictate whatever the bolts you want na gamitin nung unit. Okay. Siyempre, the lower the bolts, the higher the kumbaga gameplay mo, game time mo dun sa battery. Siyempre, mas mahina yung kinukonsumo niya, mas matagal mong magagamit yung battery. Mas taas yung voltahe yung kinukonsumo niya, mas mabilis siyang malolobat. Okay? Then, doon sa lower part, dito yung monitoring system. Ayan. You can monitor the bolts. Okay? Tapos yung counter, may nakalagay dyan kung ilan na yung lumabas na bala rito. Kung ilang putok na ang ginawa niya. Right now, naka 203 siya. Okay?
Out of the box yan, 203. It means na sa manufacturer, nagpaputok na sila ng almost nasa 200. Okay? Then, ayun, ano pa ba? Temperature, importante. Ayan, temperature, no? Ayan, nakalagay dyan yung temperature kung mag-overheat na ba yung unit mo, no? Lahat pwede mong kontrolin dito. Napakaganda, napakalupit para sa isang taong mateki, di ba? Para sa isang taong mahilig sa paano ba sabihin to? Sa technology. Okay? Kasi, yun nga, di ba sinasabi ko sa inyo, okay itong unit na to, maganda to, para dun sa taong gusto yung ganitong klaseng unit. For example, si lolo or si tatay natin. Di ba? Ang gusto lang naman nila pumutok. Pak, 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 pak. Yun lang. Di ba? Wala nang ganong programmable, wala nang yun, no? I'm not saying na pangit to. Pangit to kung ang gagamit ito is mga lolo, mga tatay natin, mga matatanda. Bakit? Yung mga tatay natin, yung mga lolo, ayaw nyo na masyadong komplikado. Okay? Ang gusto nila, pag hawak nila yung unit, piniga nila yung gatilyo, pak, puputok na. Pero ayaw na, ako for sure, malamang sa malamang, yung tatay mo ayaw na nang nagpipipindot ng nagpo-program, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Balik lang natin sa default, ha. Kasi ako, makaluma ako eh. I want the unit conventional. Katulad dito. Gusto ko lang naman, pag puputok ako, pag pinindot ko, okay, puputok na gano'n. Ayaw ko na yung mga technology. Ayaw ko na yan. Ayaw ko yan. Mas gusto ko yung conventional. Ako yun. Okay? Pwedeng ganun din kayo. Pwedeng yung iba sa inyo is gusto yung advance. So, kung advance, gamit kayo nito, i-download nyo to, connected dito. Okay? So, ngayon, yung magazine na kasama niya is this, a plastic magazine only. But, we can upgrade it, no? Whatever you want the metal magazine, pwede. You want the injectable type magazine, pwede. You want the magazine na naalis ba to? Nga, check mo kung naalis to, tapos para maipasok yan, ha? O, yan, ha? Pero tingin ko, Lucas, hindi. Wag mo nang pangarapin para. Hindi siya naalis, no? So, yun, if you want the injectable magazine, go for this. Pero if you want the metal, the camot type, na mas high capacity, mas recommended kayo. Okay? So, mga Carsoft, let's begin, no? Gamit na lang tayo ng M4 magazine para mas ma-enjoy natin. Tulad nung kanina, tulad nung kadalasan ginagawa natin, binubuksan natin ibabaw, din binubusan ng bala, din ilala. Tapos may gear sa ilalim, kung tawagin, kamot, kinakamot. You can rewind it for, let's say, about 10 to 20 winding, but you can have the full winding system, mode. Okay? Pag sinabi full winding mode, aabangan mo yung last clicking sound ng magazine. Yung tick. Ayun, ha? Okay. Ano ang difference ng full winding doon sa regular winding? The regular winding, you need to wind the magazine every 30 rounds. Okay? The full winding, hindi mo na siya iwa-winding ng every 30 rounds. Yung buong capacity ng magazine is ipinilan na niya. Dire-diretso na yan. Yun yung full winding. Yung regular winding, every 30 rounds, magkakamot ka. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Sorry. Sorry. Oh! Hindi pwede. Sorry. Ayun. Ano tayo? Cancel. Erase yung hindi pwede sa kanyang ordinary M4 magazine. Okay, no? Dali. Okay, alisin lang natin yung mga bala. Hindi pwede sa kanya. So, gamitin natin yung original magazine niya. Okay? Kaya lang itong original magazine niya is injectable type. Ngayon, mag-inject muna tayo ng ilang bala na .20 kasi magkokrono tayo, ha?
hindi ko lang kabisado kung ilan yung maximum nito. Wala kasi nakalagay. Pero, inject tayo. Okay? Ayan, ito yung injectable type na tinatawag. Ayan, gagamit ka ng reloader, then, i-inject mo ng i-inject. Okay? Hindi ko na ganang pupunuin mga ka-airsoft, ha? Ngayon, maglagay tayo ng 0.20 kasi, mag-chrono tayo para malaman natin. Normal FPS kasi nito, out of the box, mataas FPS nito, mga ka-airsoft. Nasa 400 to 420 to. Regular na mga unit, 380 to 400 di ba? Ito 400, minsan nagpo 420, pero after the upgrade, tignan natin kung ilan tignan natin kung ilan yung FPS, okay, na ibibigay niya. Ayan, nilagyan ko lang ng 0.20 kaya kinakalikot ko dito, okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Ayun, ayaw niya yung tapat ako na. Ayaw niya yung M4 magazine, no? So gusto niya yung original magazine niya. Okay, firing tayo, firing. Single fire. Wala. 525. 525 out of hindi siya out of the box. 400 to 420 out of the box. Plus, naging 100 nung in-upgrade natin. Sakit! 527. 527! 523. 523 last! 522. Okay? Sarap yan. Masarap yan. Pwede natin ipagpalagay ng 530 and below yung FPS niya. Magsesettle yan, 510, 500, nasa 500 ka pa rin. Okay? Naka-design to for game. Kaya nga, 400 to 420. Kaya lang, hindi pang game ng bossing natin, ipang pa-farm. Kanino ba to? Okay, Joel Perez of Tabuk. Oh, grabe. Hindi. Maverick. Okay, Maverick Pineda of Cagayan Valley. Okay, napakaganda na rifle. Okay, firing po tayo. Firing, single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Isa pang ano nito, isa pang features nito, pwede nyo itong ipagamit kahit dun sa mga hindi marurunong. Kasi pag hindi marurunong, mabigat yung kamay sa gatilyo. Okay? Pag sinabi mabigat yung kamay sa gatilyo, pag nag-rapid sila, talagang hindi ito eh. Di ba? Pwede mong iset yung rapid nito. Halimbawa lang ha. Halimbawa, gusto mo yung rapid niya 5 lang. 4 lang. Ayan o. Di ba? Halimbawa, meron kayong tropa, no? Na putya, nakakaawa yung baril, no? Kasi ang bigat ng kamay sa gatilyo. Pag naka-rapid, set mo lang ng 2. Solve yan. Diba? Rapid fire yan, ha? Set natin ng 8, ay, na 7. Okay. Sagad natin, auto. Ito yung auto. Ito yung auto. Yung walang ano to. Walang limit, ha? Walang limit yun. Okay, set lang natin ng let's say 8. 8 natin. Di ba? Yan. Kaya magiging pakinabang tong unit na to kasi na-program nyo siya. Kumbaga, halimbawa gagamitin ng somebody na sa tingin nyo hindi naman ganun ka runong sa airsoft pero gusto nyo lang siya mapagbigyan, i-program nyo. Okay? Unit ng ating ka-airsoft going Cagayan Valley. Okay? The Poseidon powered by a Medusa Medusa ETU. Okay? Unit ng ating ka-airsoft. Napakaganda, napakasarap. Okay, ready for packing and ready for shipping. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!